Binaligtad ko na yung tangke. Kumbaga final phase na niya to. Para naman ito yung mababad sa suka. Silip lang. So yan. Hindi makita yung loob eh. So far wala naman siyang leak. Dahil almost a week na siya nakababad dyan. Hindi naman nagbabawas ng suka. Takpan natin. And then yung battery tray, binaklas ko. Medyo corroded din kasi binakbak ko yung mga loose rust. And syempre, ang best friend natin, turco. Tapos yung binaklas ko yung battery tray, may na-discover na naman akong kagimbal-gimbal. Binaklas ko yung battery tray and nakita ko yun! Taragis, butas. Meron yan dapat na flooring. Ito meron eh. Dito sa driver side nawala. Hindi ko alam kung bakit nawala. Oh, butas. Gagawa na lang akong cover niyan. And then gusto kong baklasin tong harap. Baka kung ano pang misteryo ang makita natin dyan sa harap. So tatanggalin ko yung grill. Ay, natin nakalusot yung wire ng fog light. Ay, hindi nakakonekta. Ayun o. Yan. Pwede natin tanggalin. Ayun. Hop, may maganda akong nakikita. Laminated condensed. Ay, puta, maalog. Ba't maalog? Nangyari. Hindi nakakabit yung bracket. Ay, tulog. Dali yan. Pati itong dryer. Filter dryer. Ayos. Ito, corroded na yung loob. May moist sa loob. Pero ito wala. Tatanggalin ko yung radiator dahil ewan ko kung makita nyo yung fan belt na nakakabit. Ayun sobrang nipis. Kita nyo? So tanggal radiator para ma-flush na rin natin ito na maayos. And then palit belt. Okay naman siya. Ayan wala naman tagas. And konting refresh lang yan. Tsaka to 3 rows. 1, 2, 3. Yung nga lang kita mo ang daming dumi sa loob. Kailangan malinis ang gusto to. Pakita ko sa inyo yung papalitan kong belt. Ayun kita nyo yung nakakabit sa alternator. Sobrang luwag. Kita nyo Kailangan natin tanggalin yung belt ng AC. Spray muna natin yung tensioner. Bago yung compressor ng AC. Sanden. Tinanggal ko muna yung LC. Medyo nahirapan ako tanggalin yun. Diba? Mas madali. Ayan, tanggal na siya. So ito ang ating clutch fan. Okay pa. Problema ko ngayon, sagad na yung pagluwag ko ng tensioner. Natanggal na ngayon. Kaso yung belt masikip pa rin. Kaya pepersahin ko na natanggalin dito sa pulley. Ayun, may ikot. Ikotin natin. Ayun. Tanggal. Alright. Ayan natin to. Ito na yung pulley yung tatanggalin ko. Ayun. Yes. Dumi. Muna. Power steering belt.
Then itong nangyari dito, naupod. Ano ba size ng belt ng alternator ng box natin? Okay, ninanggal ko muna tong power steering pump para may access ako sa alternator, para masilip ko kung ano bang itsura niya. Ayan. Ba't nalaglag yung alternator? Tabi muna natin siya dyan. Muna ha. Water pump, okay pa? Ay puta, maingay. Shit, na malagkit. Ay puta, tigas. Nanikit na. Nanikit na siya. Confirm natin kung ano makina. Hindi ko mabasa. 4G63T. What? O, try ulit. Wow, ayun, ikot siya. Oh, putang tiyak yan. Putol. Kailan yan naputol pa. Ano natin to. Ayun. Gal. Natin. Natin itsura. Nangyari. Ay, Diyos ko. What's that, man? Lurog. Water pump. So, mukhang magpapalit tayo water pump. Tsaka yung alternator, oh, tignan mo. Hindi ko pa ginagalaw yan, ha. Oh, walang nut dito. Tarakis na yan. Okay, tagal ko na. Ay, bigat. Ilang amperes kaya to? Wala na, burado na yung sticker. Ayun. 71,000 amperes. Aba, malupit. Bubuksan ko rin to. Silipin natin kung okay pa yung timing belt. Yes. Bulaga. Aba, okay pa. Mukhang okay pa siya. May naisip ako. Meron nga pala ako dyan. Tingnan natin kung obra. Bali, ito yung 4G32 nung una kong box type. Diba, pinalitan ko ng 4G63 kaya natambak siya. Oh, walang katunog-tunog. Tignan ko kung obra to. So, simula nung binili ko yung una kong box type, that was way back 2018. Pagkatapos ko ibiyahe from Makati to Subic, lumipas pa ang siguro 2 weeks, 3 weeks bago ko sinimulang i-restore. Kaya ang una namin ginawa ni Hernan, binaklas to, binaba to makina. Simula nung araw na yon, nandito na siya. Kaya tignan ko kung okay to, tsaka yung dulo kung buo pa. Tanggal ko na yung mga bolts. Yan natin. Ibigay na siya. Yun. Come to Papa. Hop. Okay pa LC. Tayo na, may daga sa loob. Ito na lang. Nakapasok yung daga dyan. Here goes nothing. Ay, puta buo.
Yes! Ayos! Tapos walang tunog. Lilinisin ko lang to and then gagawa ng gasket. Tapos salpak ko dun. Yes! 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 Instant water pump. Ayan, nalinis ko na. And I guess pareho naman siguro to ng 4G33 sa pinanggalingan niyang 4G32. Mas pipiliin ko to any day dahil dito actually. Dahil dito, mangangamba pa ako araw-araw kung kailan bibigay yan. Anytime kasi bibigay na yan. Manipis na, tsaka basag na. Ito, solid pa oh. Japan. Babaklasin ko to, pero para mabaklas yan, kailangan tanggalin yung crankshaft pulley. Yes. Tanggal na yung cover. Let's see. Tanggalin natin yung tensioner. Ayun. Yes. Looks alright. Walang tagas. Wala pala tong balancer. Yun ang difference niya sa 1.6. Di ba? Ayan oh. Diyan nakalagay balancer shaft eh. Ilagay ko muna sa top dead center to nga pala. Kasi papalitan ko rin ng timing belt. Tip lang, ito mag-acquire kayo ng second hand car. Kahit na kakilala nyo yung pinagbilhan nyo na sinabi, kakapalit lang ng timing belt niya, kakapalit lang ng langis, ganyan-ganyan. Para sa peace of mind nyo na lang, pag-acquire nyo ng kotse, palitan nyo na kaagad ng timing belt, drive belt, tsaka oil. Kumbaga, i-reset nyo yung makina para sa inyo. Kasi mahirap na yung nangangamba and mahirap din magtiwala. Mamaya, pagkakuha nyo, maniwala kayo, nakapapalit lang. And then, along the way, habang ginagamit nyo, maputulan kayo ng timing belt, mas malaking problema, di ba? I-top dead center ko muna siya para mabaklas ko yung belt. Yun. Denso Iridium Power. Okay na may sunog, hindi basa. Bali, ito yung indicator nya. Ewan kung nakikita nyo. Yan o, may dot. Bali, itong tuldok na to, tatapat nyo dito. Yan. Check natin. Okay, ito indicator na to, dapat tapat doon. Tapos sa oil pump, saan ka na? Sa indicator nitong oil pump, hindi makita. Check natin yung piston. Pag ito nakataas, yun. Alright, top dead center yan. Tanggal na yung belt pero napahirapan pa ako nitong water pump. Gusto pa yata tanggalin yung what? Patay ah. Ibig mo sabihin, do you mean to say? Ayan. Yan lang pala. Ilang yan. Is it the same?
Sa itsura niya mukhang okay naman, walang tagas. Kasi kadalasan dito nagkakatagas, nababasa yung belt until such time na nababasa yung belt ng langis, nagiging saturated na siya hanggang sa malagot na yung belt. Pero yung belt naman is mukhang bago pa rin. Regardless, kailangan palitan to. Dahil sometimes looks can be deceiving. At nadala na rin ako dahil 1,000 kilometers pa lang yung belt nito, nalagot ka agad. Baloktot lahat ng barbula. Happy New Year! It's January 2. Pahinga lang ako saglit and now we are back to work. Today, gagawan ko ng gasket. Itong brand new second hand na water pump. So hopefully nakapag-celebrate kayo ng pagsalubong ng New Year nyo ng maayos, ng ligtas at masaya. Sana wala na putukan sa daliri ng mga paputok. Bali, stencil ko lang. Meron akong gasket dito. Flexoid. Flexoid ba to? I-stencil ko lang to. O bakatin. And then mamanumanuhin ko lang paggawa. Tapos bakatin. Oh, di ba? Ayun na siya. Gugupitin ko na lang. And bago ko nga pala ituloy itong paggawa ko ng gasket, syempre gusto ko munang i-shout out yung mga followers, yung mga subscribers natin. Unang-una kay Mr. R. Ruelos. Shout out sir, nakita kita kanina sa tulay. Ako yung bumusina. O yung nakatambay ako minsan dito sa Subic. Nakaparada ako sa may tulay, sa may Kalapandayan. May bumusina sa akin, naka Honda Civic. So shout out sa iyo sir at salamat sa pagbati. Happy New Year. Susunod shout out to Chelsea Chestnut 8557. Shout out next vlog, Lods. Shout out sa iyo, Miss or Mr. Hindi ko alam, pero Happy New Year sa iyo at salamat sa pagsuporta sa aking channel. Alright? Next one, June Spec 5. Congrats Sir Bong. Shout out June and Mona ng Muntinlupa. Ito, matagal ko ng subscriber to. Thank you very much and still nandiyan pa din kayo. Happy New Year. Shout out din kay G-Koy Vlog. Mayaman to ng Bataan. Nice meeting you sir. Na-meet ko sila last November 18 nung Lancer Unite sa Clark, Pampanga. So shout out sa inyo mga sirs. And another shout out goes to Vetlog Mobaho 703. Matagal-tagal ko na ring subscriber to and thank you very much sa dyan ka pa din. Pa-shout out boss, kamusta na nga pala ang Lancer ng kuya mo? Well, andun pa rin. Pinipinturahan pa rin at may mga konting bodyworks pa kailangan tapusin. Pero matatapos na yan. Alright? Thank you. Okay, so yan na muna ang shoutout portion natin for today. Sa mga gusto magpa-shoutout, alam nyo nang gagawin nyo. Mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. Sabihin nyo lang ang inyong message para ma-shoutout natin kayo sa susunod na vlog. Alright? So, ito na yung finished product. Magawa na ako ng gasket. Okay, install ko na to. Pwede na to. Usually, pag bagong gasket, hindi na necessary lagyan ng additional sealant. Pero ako, for extra peace of mind, lalagyan ko lang kahit konti para sigurado. Kasi ano to tubig to Pag tumagas, ang laking trabaho. Kaya naniniguro lang. Manipis lang naman. Yung sa timing belt, hindi pa nakakabili na bago. Kaya wala muna tayong gagalawin dito hanggat wala pang timing belt. So for the meantime, silipin na natin ang gas tank. Almost 2 weeks na yata nakababad tong gasolina, itong gas tank. And I guess oras na para silipin natin yung loob kung may nangyari ba o wala.
I-rotate ko siya last time, I think 3-4 days ago, para maabot tong underside nitong ibabaw. And let's see kung anong nangyari sa kanya. Uy, medyo kuminis yung underside ah. Yung underside sobrang gaspang dati, pero base sa nararamdaman ko ngayon, napakakinis niya na. Ayan itsura niya sa loob. Ibuhos ko muna. Tingnan natin yun. Oh. Iyot. Bigat. Baho. Ayun o, dami lumalabas. Tipak-tipak. Improve ba? Uy! Kita niyo yan? Wow! Nabakbak siya. So i-wash out ko na lang yung mga rust flakes. Yan o. Yung natitira kasi. Effective guys ang suka. Tignan nyo na lang, ito yung before, ito yung after. Kita nyo yung mga kalawang na nakikita nyo, mga flakes na yan, mga loose rust yan, matatanggal pa yan pag nahugasan. So ipa-flush ko siya ng tubig para matanggal yung mga nakakapit pang kalawang. So binobomba ko siya ng pressure washer para matanggal yung loose rust. And then ipa-flush out natin doon sa drain plug niya. Tatanggalin ko yung drain plug. Actually pangalawa na to. Yung una, ang daming lumabas sa kalawang. Tapos kulang pa, kailangan pa ng multiple tries para malinis talaga siya. Pakita ko lang yung kalawang na natanggal ko. Masyadong halata at sa buhangin kasi ako gumagawa eh. Pero sinubukan ko sa lain, yan, kalawang yan. Yan, puro kalawang yan. Let's see, walang tumulo ah. Yan natin. Oh, meron pa rin. Dami pa din. Dami ah. Oh, ang dami nito. Ang dami oh. Okay, pang 5 ulit ko na to. Pina-power wash ko yung loob hanggang sa mapuno siya, and then dine-drain ko
Habang dinidrain ko, inaalog-alog ko para lumabas yung laman. And palinaw naman na siya ng palinaw, pakonti na pakonti, pero pang 5 ko na yata to o pang 6. Meron pa rin mangilan-ngilan na kalawang na lumalabas. Mga ganito, mga flakes, mga rust flakes na ganyan. Mangilan-ngilan na lang ang lumalabas. Hindi gaya kanina na punong-puno talaga. Ayan o, kita nyo. Hintayin ko lang mapuno to, and then alog-alog na naman. Tapos I guess this will be the last time dahil konting-konti na lang ang natitira. Tapos silipin natin yung loob. Yes, puno na. Tingnan natin kung may lalabas pa. Malinaw na yung lumalabas oh. So, ganito lang ginagawa ko. Nirarak ko back and forth. Oh, wala pa rin ako na kukuhang flakes. Hop, meron isa. Ayun, isa. Isa-isa na lang. Malinaw na siya. Wala na lumalabas na flakes kahit alog-alugin ko siya. Na-drain ko na yung lahat ng tubig, although basa pa yung loob. Gusto ko lang masilip kung ano itsura ng loob. Pare-pareho natin tignan. What? Ay puta, tignan mo naman. Grabe. Puta, napakalinis. Hopefully yung mga hindi ko makita malinis din. Dahil nasama naman sa pagbabad yun ng suka. Dito sa ibabaw. Ay, ang linis. Makinis. Ay. Ayos. Ayos. Oh. Hindi masyado makita eh. Pero I'm happy with that. Minsan lang natin subukan na magbaba ng suka. Successful. Ayos. Okay, 15 minutes. Tignan natin. Basa ka pa ba? Tayo na. May basa pa konti. Palagay nyo guys, luminis ba? Para sa akin, masaya na ako dyan. Alright, ready for reinstallation na to. I'm so glad, I'm so happy sa result. At I'm so glad na sinubukan ko muna yung vinegar technique. Balak ko sana pabuksan to kaagad kay Hernan eh. Gaya nung ginawa ko sa una kong box type. Pero I'm glad that it worked. Sa mga gusto pong gumaya, suka lang po tsaka baking soda. Babad, mas matagal, mas maganda. Yung nga lang, tiyaga lang sa paghugas. Dahil ako inabot ng 2 oras kakabanlaw nito para lang maubos yung kalawang. Okay, pasensya na, hindi ko na video to. Kaninang umaga, binaklas ko tong pangharap, brake calipers, brake rotors, and wheel hub para ma-refresh ko yung ano. I-refresh ko lang naman yung bearing niya. I-repack ko ng grease. Okay pa naman siya, wala namang ugong, walang ingay, walang gaspang. And then kinaskas ko na rin yung mga surface rust dito kasi maraming surface rust dito. Yan. Tapos sinilip ko na rin dito. Guys, kaya lagi nabubulok to kasi dyan naiipon yung dumi, tubig, buhangin, wala siyang outlet. Kaya yung sinilip ko to kanina, punong-puno hanggang dito. Punong-puno ng buhangin.
Siyempre, pag nabasa yan, matagal siyang mananatiling basa. Mabababad to sa tubig, kaya nabubulok. Kaya finlash down ko na siya. Ayan, nakita nyo. Kung nakikita nyo, wala na siyang dumi. Ayun nga lang, merong rust. Iti-treat ko yan ng turko. Ito, na-treat ko na ng turko. Kita nyo, maitim na siya. Ayun, bubuhusan ko ng turko yun. And then, pati yung mga ibang nakikita ko may mga konting rust, tinrate ko na rin ng turko. Ito. Tapos, sa kabila, ganun din, binuklas ko rin. Nilinis ko rin yan kanina. Nakalang corroded na talaga. Pero, buo po naman. Ayan. Kumbaga, magsisimula na mabulok. Subukan natin agapan. Lagyan ng turko. And then, undercoating spray. Ito, kinaskas ko na rin. Papahiran ko pa ng turko yan. Baklas din. Will have. Ito, okay din yung bearing. Ire-repack ko rin ng grease. Okay yung spindle niya. Tinanggal ko rin yung under tray. So, lilinisin ko yan. I-treat din ng turko and then pipinturahan. Nakabit ko na yung water pump. Pero hindi pa ako nakakabili ng bagong timing belt. Kinuha ko yung timing belt ng 4G32 ko. Hindi pala pareho. Ito yung 4G33, yung galing dyan. Tignan nyo yung ngipin. Square. Ito yung galing sa 4G32 ko. Medyo rounded siya. So nilapat ko to sa pulley nung 4G32. Hindi siya lumapat. Ito rin, hindi siya kasya sa pulley nito. So ganun pala yun. Magkaiba pala ang pulley at belt ng 4G32 at 4G33. Kala ko pareho lang. Ito yung calipers, front calipers. Visually mukhang okay naman, walang tagas, pero bubuksan ko pa rin to para masilip ko kung anong kondisyon ng piston. Tsaka medyo manipis na to. Kabila, makapal. Bubuksan and then try natin i-refresh yung paint. Kulayan natin ng itim. After ko matreat ng turko yung mga surface rust, sprayan ko nitong undercoating spray. Advisable to, especially sa mga age ng kotse natin. Itong kotse kong to, punong-puno ng undercoating spray yan. Lahat ng singit, lahat ng kailalim-aliliman, especially itong cowl. Yung loob niyan. Pinuno ko nito para lang malakas ang panlaban niya sa tubig. Ito rin, na-treat ko na ng turko. Ulilinisin ko na lang yan and then pipinturahan. Okay, salin muna tayo ng turko. Lagyan ko itong loob. Para kahit paano may panlaban siya sa kalawang. After ko lagyan ito, mga ilang minuto lang, pwede nang sprayan ng undercoating spray. Okay na yan. Okay, spray na tayo. Ito, meron dito. Sa loob. Makita. Pinturahan ko na rin to and then nakakabit na din.
Nalinis ko na rin yung spindle. Ngayon, lilinisin ko lang yung bearing and then ire-repack ko ng grease para maisalpak na. Okay, naka-ready na yung mga gagamitin ko. Ito yung sa kaliwa, ito yung sa kanan. Ilinisin ko lang yung mga bearing. Kung tatanggalin ko yung lumang grasa and then ire-repack ko ng bago. Siguro may mga nagsasabi na bakit di ko papalitan, mura lang naman yan. Well, saka na lang. Pag bumigay na. Sayang din naman. Kung tinatanong nyo kung yung sayang yung trabaho, ako naman ang gagawa eh. Hindi naman ako nagbabayad sa shop. Kung kailan siya bumigay, doon natin palitan, di ba? Sayang kasi gumagana pa naman. I mean, okay pa naman yung performance niya. Alright? So, kung marami kayong pera, palitan nyo. Ako ayoko eh. Punas-punas lang ng bearing. Pag-repack, nalagay lang dito. Kamay. Tapos, sisiksik mo. Yan. Sisiksik mo yung grasa para manuot sa loob talaga. Okay, ito lalagyan mo rin. So, first, lagyan ng grasa. Grasa is life. Huwag kaya magtitipid sa grasa. Ay, ang hirap ng isang kamay. Pasok. Bago yung tornilyo, ito muna, washer. Yan. Tapos, yung tornilyo. Yung torque nito, di ko alam. Tinatansya ko na lang. Hindi may pit, hindi maluwag. Tapos, hindi pigil yung ikot ng gulong. Wala ring kalog. Yun ang mga parameters na sinusunod ko. Konting ikot lang. Ayos na. Hindi mo kailangan manggigil dito. Yan. Yan. Tapos, corona. And then, yung locking pin. Konting grasa. Double check. Yan. Takip. Walang alog.